sa praise and worship at tinatawagan ko na po si Kuya Jun. Amen po. Praise God po, praise God, praise the Lord. At mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakalaking pribilehiyo po sa mga tinawag ng Panginoong Diyos sa oras na ito. Dahil patuloy tayong umaasa at umaasam sa gagawin ng Panginoong Diyos. Amen. So, pwede tayong umindak, pwede tayong magtaas ng kamay, pwede tayong magpuri, sumamba sa Panginoon Diyos. At tutunghayan natin sa umagang ito. Pag-gising pa lang po natin sa umaga, may ginagawa na ang Panginoon Diyos. Are we excited po na magpupuri, sumamba sa Panginoon Diyos? Amen. So makikita po natin sa umagang ito sa ating share screen ang ating pong sabay-sabay na pagpupuri at pagsamba sa Panginoon Diyos. Mamamangha po tayong lahat. Naalala ko yung sinabi ng Biblia. Sabi ng Diyos, pumunta lang kayo dun sa lugaring iyon. At ito nga po yon, magpuri lang kayo. Stand still and look at the handmaid of the Lord. Amen. Ang gagawing pagliligtas ng Panginoong Diyos sa atin. Amen. Magpupuri tayo, sasamba at makikinig ng salita ng Panginoong Diyos. At tayo po'y patuloy na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God, Jesus. Lord, samahan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Napakabuti mo, God. Napakabuti mo, Lord. Puno-puno ng biyaya ang aming pong natatanggap sa paglapit po, pananampalataya po sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat po. Patuloy ka namin sasambahin. Patuloy ka namin pupurihin. O God, salamat. At hayaan mo, Lord, sa umagang ito, sambit po ng aming mga labi, ang mga salita mo, Lord, na nagbibigay buhay sa magitan, Lord, ng mga awiting ito, God, na ikay kasama po namin, dinideklara po namin sa buhay po namin, sa buhay ng aming pamilya, sa araw-araw po, Panginoon Diyos, maging sa trabaho, God, ay dinideklara namin ikaw ay kasama po namin, Panginoon. Salamat po, God. Salamat po, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O God. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, O God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako nangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa hapon, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Hindi ako mangangamba, mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hindi ako malulungkot. Hindi ako natatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa hapon, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Hindi ako mangangamba, hindi ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Pupurihin ka, God. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang tanging Diyos namin, ang nagmamahal na nag-aaruga sa amin. Oh,
Hallelujah. Salamat po, Panginoon Jesus. Dumaan ako sa ilog, di ako nalulunaw. Dumaan ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Hindi ako manangamba, di ako makakalisa. Kasama natin ang Diyos. 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Salamat po, Panginoon Jesus. Salamat po, Jesus. O God, dahil Lord sa iyo, patuloy na ginagawa sa aming buhay, mabuti ang God. Ayan, Lord, na napapuri nito at pagsamba ay tanging sa iyo lang. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakilang. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. O katapatan at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Ang puso sa aming buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon
Hallelujah, Lord Jesus. Ama, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, na aming Panginoong Yesus, kami, O God, ay nagpupurit, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, samahan mo kami, ikaw ang aming itataas, ikaw ang aming itatanghal. Panginoon, maluwalhati ka, O Diyos, sa umagang ito. At Lord, kung paano ang pangalan mo itinataas, kung paano, Lord, ang iyong pangalang Jesus ang aming itinataas, Lord, binibigyan mo kami ng katagumpayan. Salamat po, God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. At glory to God, no? At napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. So, ready na po ba yung ating mga puso sa salita ng Panginoon? Amen. Amen. So, pakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon sa atin at i-welcome natin si Pastor Alex na ating mensahero sa umagang ito. Pastor Alex, ready ka na po ba sa... Opo, nandito po ako sa sakyan. Sige po, hindi pa kami nakakarating doon sa lugar namin. So, magandang umaga po sa ating lahat. Naririnig po ba? Opo. Amen, Pastor. Ang title po ng ating mensahe ay Napapanahon. Sabi nga, in season of out of season, dapat lagi tayo nakahanda. Amen? Wala akong narinig na amen sa. Amen po. Ang title po ay yung ano, being ready for Amen, Pastor. Christ. Being ready for Christ's return. Pakiulit nga po kung sino yung naka... Christ return. Yan, maliwanag po, no? Napaka-simpleng mensahe ng Panginoon pero napakamahalaga. Normally, dito sa sistema ng mundo po, no? Gumagastos yung mga kumpanya para maging handa sa anumang mga sitwasyon gaya ng sunog, tsunami, earthquake, at ngayong pandemic, no? Kaya gumagawa sila ng mga rehearsal para sila ay makahanda, no? Gumagawa ng mga fire drill, earthquake drill, at yung mga karanasan na pandemic, kailangan paghandaan na natin ulit. Pero yung pagdating kaya ng Panginoon, andiyan pa rin po ba yung excitement? Ang pinaka-best motivation ng isang Kristiyano para manatili siyang karapat-dapat sa Panginoon, yun pong. So gumagastos po yung mga kumpanya para mapaghandaan. Ang great motivation natin para maging karapat-dapat tayong lingkod ng Diyos, maranasan natin yung kabutihan ng Diyos at malugod ang Diyos sa atin, yung kanyang muling pagbabalik. Amen? Kasi di naman lingid sa atin na paggawain ng Panginoon. Lahat tayo galing sa iba't ibang pananampalataya na inalis tayo ng Diyos doon. Inilagay niya tayo sa totoong pakikipagrelasyon sa Kanya. Merong mga Kristiyano na ligtas na, meron naman tayong inaabot at merong mga nagmamatigas pa. Buti na lang tayo, hindi tayo So paano po naman natin malalaman na tayo handa na sa muling pagbabalik ng Panginoon? Ang ating teksto po ay makikita natin sa 1 John chapter 3 verse 1 to 3. Kung meron pong nakakita yung verse na yun, pwede pong meron pong isang bumasa at tayo mananalangin pagkatapos. 1 John chapter 3 verse 1 to 3.
Apa? Amen po. Pwede po ba akong tulungan? May bumasa po nung Amen. verse Hallelujah. natin. Hallelujah. Kuya, ikaw? Candy. First John chapter 3, verse 1 to 3. Amen. Tinignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinilala ang Diyos. Verse 2. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Verse 3. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa ay magsisikap na maging malinis at pamumuhay tulad ni Kristo. Amen. So, dalawang bagay lang po ang ating ang gusto ituro sa atin ng Panginoon dito, pero tayo manalangin sa Diyos. Lord, nataas po namin yung salita. Sa data namin, Panginoon, para tayo maturumpay po sa aming buhay Kristiyano. Father God. Salamat po dahil patuloy kayo nangungusap sa amin. Naririnig namin ng salita. Ikaw po aming pastor. Ginagabayan kami. Panginoong Jesus. So may dalawang bagay po. Ito gusto kong tiro sa atin ng Panginoon. Dito. Parang yung katulad po ng coins na may dalawang mukha po siya. Hindi pwedeng isa lang. Dahil para makita natin ang authenticity ng isang coin, kailangan dalawa siya. Nakakita na buwa kayo ng coin na isa lang? Doon po sa Amerika, meron pong yung bureau ng nag-aaral po tungkol sa mga salapi. Tinitingnan nila yung mga peking salapi. So normally, ang pagpo-focus nila sa pag-check ng salapi, hindi nila tinitingnan yung fake na currency. Ang tinitingnan nila na focus ay yung totoo. Para mag-check plus ng authenticity ng isang coin. So, ganun din po sa Panginoon. Kailangan ang focus natin hindi dun sa mga bagay na huwad o fake. Hindi ang focus natin ay yung realidad, yung katotohanan. Ayun nga po, yung pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Yung panahon na binibigay natin sa Diyos. So, gaya ng binasa po natin, sabi po doon, merong tayong pananampalataya at meron tayong pag-asa. At yung pananampalataya po natin sa pag-asa, hindi po siya patay, kundi buhay na pananampalataya at buhay na pag-asa. Hindi po siya intellectual. Sa tagal natin sa pakikipagrelasyon sa Diyos, marami nang tinuro ang Diyos at siyempre, we desire na matuto para magamit ang Diyos. Lalo na dito sa topic natin, yung second coming, yung muling pagbabalik. Alam naman natin na si Kristo namuhay dito 33 years. At siya'y umakit na sa langit at siya'y babalik muli. At sa kanyang pagbabalik muli, meron dalawang aspeto po yun. Yung unang aspeto, yung rapture na sinasabi natin. At yung pangalawa, yung paghahari niya dito sa lupa na kasama po tayo. Kaya pinag-aaralan natin yung being ready for His coming. So yung ibang mga iglesia patuloy na nagtatalo patungkol sa alaman nila doon sa eschatology, muling pagbabalik ng Panginoon. Pero dito po sa ating pag-aaral, gusto kong ituro sa atin ang panggaya ng binasa natin. No? Dalawang bagay kaya ng coin. Sabi po dito, we will see and we will be like Him. Yan yung unang mukha. At yung pangalawang mukha ay yung maging
i-purify natin yung ating sarili as Christ Himself, yung Christ-likeness. So yung unang aspeto po na pagiging handa, yung kilala natin siya. Yung bawat araw, hinahanap natin yung mukha ng Diyos. Sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga sitwasyon. No? Hindi tayo nananatili na nagbababad sa pagkakasala. No? Kilala natin ang Diyos. Bakit natin kilala ang Diyos? Dahil tayo mga anak niya. Meron tayong union. Meron tayong fellowship. Meron tayong communion sa ating Ama. That's why we call Him Father, no? At maganda yung araw na ito. Meron pa tayong double celebration. Yung ating breaking of the bread sa pag-aalala natin. No? Inaalala natin yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So sa pagkakilala natin sa Diyos, tayo mga anak niya. Mag-amen nga po yung mga anak ng Diyos. Amen. 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 Amen po. Praise God. Yung malakas ang amen, may chicharon. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Ako po, no? Amen. Hallelujah. No, ako'y habang tinitingnan ko sa internet, tinitingnan ko sa internet po yung mga matatagal na kagaya po, no? Nabalitaan natin, lalo sa pandemic na to, yung isang magaling na lingkod ng Diyos, yung tapat. Siguro kilala niyo po si Rabbi Zacarias, no? Amen. Apoy pumanaw na rin po. Pero yung kanyang pagpanaw, yung mabigat na iniwan niya yung lupa. No? Ito pong lingkod ng Diyos na to, may karamdaman pero patuloy na ginagamit ng Diyos sa iba't ibang bansa. Dahil meron siyang maayos pakikipag-anak sa kanyang Ama. Tayo lahat anak ng Diyos, no? Dahil tinanggap natin ating Panginoong Jesus. Siya ang unang umibig sa atin, hindi tayo ang unang umibig sa Kanya. At lahat tayo puro ligaw. Sabi ng Luke chapter, di ba? 19:10, for the Son of Man came to seek and to save those who are lost. At sa pakikipag-isa natin sa Panginoon, sa pagkakilala natin sa Kanya, naranasan natin yung pagiging set apart. So, gusto kang suluhin ng Diyos. Kaya siguro itong pandemic na to, malaking bagay na pagkakataon para masolo ka ng Diyos. Para ipaalala niya sa atin, ikaw anak ay para sa akin. I set you apart. Masyado kang busy. Hindi mo na ako naririnig. Masyado ka nang busy. So sanctification means we are set apart. We are bought with a price. Being son of God, we are sanctified and we are justified. Justified means we have a new standing with God. Hallelujah. Amen? Yung bang sabi ng Hebrews, we can come boldly to the throne of grace. We are justified. We can come anytime to the throne of grace of God. At yung process ng ating sonship, yung regeneration. Yung born again. No? Ginagamit ng Diyos yung kanyang salita at yung Espiritu ng Diyos, siya ang nagtuturo sa atin. Habang binabasa natin ang kanyang salita, ang salita ng Diyos, yung Espiritu po, siya yung great teacher. Sabi nga po ng Biblia, hindi babalik sa Diyos ang kanyang salita hanggat hindi niya na-accomplish yan sa buhay natin. Amen? Amen. Amen. So alam natin yung napakasarap po, no? Doon sa buhay po ng ating Panginoong Jesus. No, nung bago siya mamatay, yung kanyang mga huling salita, lagi niyang tinatawag yung kanyang Ama, lagi pong tinatawag niya, Father, Father. Pero may isang salita ang Panginoong Jesus nung siya ay bagong mamatay. Sabi niya, God, why have thou forsaken me? No, nagbago from Father to God. Madalas ginagamit ng ating Panginoong Jesus, Ama. Pero that very moment,
nung nasa kanya na ang kasalanan ng sanlibutan, no? Naranasan ng Diyos anak na si Kristo na napalayo siya sa kanyang sweet fellowship. No? Sweet fellowship sa kanyang Ama. Kaya gano'n na lamang ang Diyos. Even this pandemic, gusto niya i-set apart ka niya eh. Kita niyo ang ating Panginoon Jesus early in the morning, he seek his Father's face. No? Lagi niyang hinahanap yung presensya ng kanyang Ama. Ganito yung pagkakilala natin sa Diyos. Ganito niya pinapakilala niya ang pakikipagrelasyon sa atin. Yung pangalawang aspeto po, kabanalan. No? Diba? Sabi po dun sa verse 3, let us purify ourselves as. So, yung past po natin, yung past nating pagkakasala, binayaran na ng Panginoong Hesus. Pero yung kasalukuyan nating pagkakasala, meron po tayong bahagi. Alam natin na we are empowered to do the will of God. Pero meron tayong bahagi. No? Sabi po ng 2 Corinthians chapter 7 verse 1, pakibasa nga po, 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ito yung pangalawang aspeto. Ito yung motivation sa atin. Bakit natin napapanatili yung ating sariling kalugod-lugod sa Diyos? Para sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Madat niya po tayong karapat-dapat. Ito yung sinatawag nating discipleship na intentional. Positionally, God declared us holy, justified. But practically, meron po tayong bahagi. Diba? Putting the full armor of God, yung discipleship, lifestyle natin. Sabi nga po sa ating binasa, ang isang Kristiyano, hindi naman sinasabi nating perfecto na siya o hindi siya nagkakasala. Unti-unti, hindi na siya nabubuhay, hindi na habitual yung kanyang pagkakasala, yung nagpaplano para magkasala. Minsan nadadapa, pero dun sa ating pagdadapa, natututo po tayo. No? Sabi nga po ng 1 Timothy chapter 6, verse 13 to 17, in the sight of God, who gives life to everything, and of Christ Jesus, who, while testifying before Pontius Pilate, made the good confession, I charge you to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ, which God will bring about in His own time. God, the blessed and only ruler, the King of kings and Lord of lords, who alone is immortal, who lives in unapproachable light, whom no one has seen or come, to whom be honor and might forever. Amen. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Okay, merong inutos sa kanya, may sinabi po dito si Pablo kay Timothy, no? Na pagkaingatan yung eternal life, laying hold of the eternal life na inintra sa atin, bawat isa. So ang kasalanan po, no? Minsan si Satan yan po yung mga authentic na Kristiyano, hindi na siya nabubuhay sa pagkakasala. Ibig sabihin, dati, di ba, matutuwa tayo sa pagkakasala, nag-i-enjoy tayo. Pero ngayon, iba na. Tama po ba ako, mga kapatid? Amen. Amen. Kaya po, nung isang kasama ko sa trabaho, siya po yung nagpositibo sa COVID. Pero itong taon na to, masakit ang ginawa sa akin. Pero that time, nung nasa loob siya ako po yung quarantine ng 14 days, walang tawag sa akin itong babae natin na ito. Pero nung siya na COVID positive, tinawagan ko po siya. Sabi nga, Lord, dapat ba siyang tawagan? Bakit eh? Ito na yon yung parang tayo magpatawad.
Totoo lang, hindi mo pa siya tatawagan dahil galit ka nga eh. So, in-encourage mo siya. No? Kasi iba na yung ating nature. Gusto ng kaaway, itanggal tayo ng sin. Kasi ang pagkakasala po, yung kasalanan po, yung mga bagay na ginagawa natin out of faith. No? Sabi nga po ng salita ng Diyos sa Romans chapter 4, verse 20, no? Mga bagay na ginagawa natin na hindi by faith ay pagkakasala po yan. So yung pag-attend po natin sa church, dahil responsibilidad o dahil masaya, paalala po sa atin ng Panginoon, kailangan yan ay bunga ng pananampalataya natin sa Diyos. Lahat ng bagay ginagawa natin dahil out of faith. Isang kasalanan po, pag may ginagawa tayo sa Panginoon nang hindi nakabatay sa pananampalataya. Ano pa po bang kasalanan? Yung pag-iisip ng Proverbs 24 verse 9, pag-iisip ng masama. John chapter 4 verse 17, di ba? Sa James chapter 4 verse 17, yung paboritong verse ni Kuya Jun, yung alam mong tama, hindi mo ginagawa, nagkakasala po tayo. Yung mga, sa 1 John chapter 5 verse 17, yung mga all unrighteousness, yung mga bagay na hindi kalugod sa Diyos. 1 John chapter 3 verse 4, lawlessness. 1 John chapter 1 verse 19 and 1 John chapter 2 verse 2, yung mga bagay na nakaka-defile at yung paglabag natin sa kalooban ng Diyos. Galatians chapter 5 verse 16, tinawag na tayo ng Diyos sa kalayaan. Amen. Amen. Napakasarap maging malaya sa Panginoon. No? Sabi nga ng Luke chapter 11 verse 14 to 23, no? Benign na ni Kristo yung strong man na dating, no, namamahala sa buhay natin sa pamilya. Merong isang last Adam, no, na nagpalaya po sa atin. 1 Corinthians chapter 9 verse 21, pakibasa na po. Amen. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito ang nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Amen. 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 Hindi na tayo, pinalaya tayo ng Diyos, hindi naman porque ibig sabihin pinalaya na tayo, pwede na tayong gawin yung gusto natin gawin. Hindi tayo napailalim na sa kalooban ni Kristo. Amen? Amen. So yung dati nating pamumuhay, yung old self, yung old man, yung flesh, yung corruptible seed, yan yun tayo. Pero nung tayo na born again, no? Meron na po tayong new nature. Tayo naging bago. Meron na tayong bagong espiritu. At nilagyan tayo ng bagong seed. No? Kaya napakasarap ang buhay Kristiyano dahil yung seed na yan, lumalago habang nakikilala natin ang Diyos. Amen. So meron po akong itatanong sa bawat isa bilang application po natin. Babagalan ko lang po kung gusto niyo i-jot down. Do I have the divine nature within me? Ulitin ko po. Do I have the divine nature within me? Pangalawang tanong. Do I cultivate my divine nature? Pangatlong tanong po. Am I willing to confess and forsake sin? Am I willing to confess and forsake sin? Number 4, do I allow my old nature to rule on me? Do I allow? Do I allow my old nature to rule on me? At yung pang-last po na katanungan, bilang paghahanda natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. When temptation comes, do I pay or do I plead? Nilalayuan po ba natin, tumatakbo po tayo sa pagkakasala? Pwede ko po bang i-request ang isa dyan na kung naisulat niya, pakiulit po yung 5 katanungan na yan.
Ate Tin, sino man po naka-jot down ng 5 tanong na yun? Una pong tanong, do I Alaan have nyo, divine nature within me? Next, do I cultivate my divine nature? Number 3, am I willing to confess and forsake sin? Number 4, do I allow my old nature to rule on me? And number 5, when temptation comes, do I take or do I flee? Yung nakikipaglaro po ba tayo o tinatakbuhan natin yung pagkakasala? So ito po yung lifestyle, no, na gustong paalala sa atin ng Diyos na meron tayong divine nature. Pag natin pong sayangin po yun. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, lahat ng bagay mapapawi, pero ang salita ng Diyos hindi. Ay kailan po mananatili po yan. Amen? Tapos palaguin natin yung divine nature na yan. To be ready sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, i-cultivate natin yan. Kaya sabi ni Pastor Mel, di ba? Gamitin natin yung media, huwag nating ihinto ang gawain ng Diyos kahit sa anong sitwasyon. At huwag po nating i-baby yung pagkakasala sa atin. Bilang isang totoong anak ng Diyos, laging parang masakit, nasasaktan, nakagawa tayo ng pagkakasala. May paalala agad sa atin ng Espiritu Santo. Nasasaktan natin ng Diyos. No? At ipupursake natin yun. Yung repeated sin, yung lagi kang bumabagsak sa pagkakasala na yan. Baka mamaya, nadja-justify na natin. Wag po. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Lagi niyan tayo i-convict para i-forsake po natin yan. At huwag natin paghariin ng ating lumang pagkatao sa buhay natin. No? Amen. Meron po ako mga kasama sa kwarto. Ang lutong niya magmura. Naalala ko yung sarili ko dati. Kahit may lagnat ako, kahit masakit ang ipin ko, yung pagmumura ko malutong. Kasi yung old nature nandyan. Pero yung new nature na nasa akin na, napakasarap. Kaya nakakahabag. Yung dati nating buhay, binago na ng Diyos. Yung ating pagsasalita, yung ating pag-iisip, no? Yung ating pamumuhay. I've been here for 16 years, no? Naririnig ko, merong beer house dyan, merong pwedeng puntahan dyan na magiging masaya ka. Pero bilang isang Kristiyano, hindi yan ang lugar mo eh. Hindi yan ang lugar mo. Iba ang ating lugar, iba ang ating galaw, iba ang ating pagsasalita. This is all by the grace of God. Yung mensahe ni Kuya John last week, no? Yung grace ng ating Panginoong Jesus. Pag may pagkakasala po, paalala sa atin ng Diyos, pag dumadating ang temptation, pray po kagad tayo. Pray po kagad tayo. Diba? Yung process ng pagkakasala, sabi ng James, no? Sinisisi natin madalas yung ibang tao, minsan si Satan. Pero hindi yun eh. Ang pagkakasala, nagsisimula yan kapag ikaw yung nakiayon. At kapag ginusto mo na yan, nai-entice ka na at magbubunga na yan ang kamatayan, sabi po ng Book of James. So meron po akong isang illustration, no, na magandang maging motivation din natin. Meron isang ikakasal na nagmamahalan. Mga single pa dyan. Magandang illustration sa inyo. Na merong mga lover na gusto nang magpakasal. Pero bago sila ikasal, yung lalaki nagkaroon ng problema sa bansa nila, nag-require ang gobyerno na magpadala ng mga volunteer para ilaban sa giyera. So sa madalit salita, naudlot yung kanilang pagpapakasal. Umalis yung lalaki, nagpunta sa giyera, balit sa kabutihan ng Diyos, no? Matapos yung nakaalis siya sa giyera at nakabalik doon sa lugar. Pero nung araw na yon, yung babae naman, naalala niyo yung nobyo. Naalala niya kanyang nobyo kung paano siya. Paano yung mga masusarap na alaala nila. Nakita niya yung gown, yung damit pang kasal. So, sinuot niya po, sinubukan niya suotin, nag-ayos siya sa salamin. Naalala niya yung kanyang minamahal na nobyo.
Bigla may kumatok sa bahay nila. Binuksan yung nanay niya. Tapos yung nobyo niya. Pumasok yung nobyo niya. At dali-dali pumunta doon sa kwarto. Nakita niyo po yung kanyang nobya nakasuot ng pangkasal. Hindi inaasahang pangyayari. No? Nais ng Diyos na anytime, any moment, para tayong maging handa sa meron tayong assurance dahil ang Diyos mismo ang nagbibigay ng assurance sa atin. Patuloy niya tayong minamanifest niya ang kanyang kalikasan sa buhay natin, body, soul, and spirit, which motivates us to offer our body as a living sacrifice, holy and acceptable to Him, para sa kanyang muling pagbabalik, gaya ng babae na nakasuot ng kasal. No? Di ba napakasayang tingnan yun? Nakita ng lalaki. Hindi yung nawala lang si lalaki. No? Nawala na ng pag-asa yung babae. Mahalaga yung mga moment nila, yung mga plano nila. So yung fellowshipping natin, pakikipagrelasyon natin sa Diyos. So mga kapatid, yung mga tanong po kanina, ialalahanin lang po natin yan kapag tayo po ay nasa sarili nating oras at bigyan natin ng panahon yung mga tanong na ito. No? Huwag natin sayangin yung kabutihan ng Diyos. Yung nature ng Diyos nasa atin, mga kapatid. At kung yung nature na yan patuloy na, meron pa paglalaban kasi, meron pa tayong old nature, pero paalala sa atin ng Diyos, i-confess, i-forsake, takbuhan natin. Huwag nating hayaang mag-rule sa atin yung old nature na yan. Tama-tama naman po. Meron tayong breaking of the bread. We will again remember and meditate the goodness of God, yung salvation, yung regeneration, sanctification, justification, na bigay niya po sa atin. So mga kapatid, God is giving us assurance. No? God is giving us assurance. Knowing Him more, meron tayong sweet fellowship lagi sa Kanya. Paalala po sa ating devotion, yung ating Bible reading. No? Kasi wala tayong ibibigay sa iba kung wala tayo nun. At yan naman po ang motivate sa atin na malugod ang Diyos sa ating buhay. So I will close. Ito na po yung mensahe ng Diyos. Tayo po yung manalangin saglit. Lord, we thank you, Lord God. Truly, Lord, you are omnipotent God, all-knowing God, all-powerful God. Ang kawaway po, mayroong kapasidad para pigilan ng iyong gawain, Panginoon. Pero He is limited. The enemy is limited, Lord. Kaya po hindi ko po pinayagan na pahintulutan na maabala po, maapektuhan ng gawain ng Diyos. Ito yung isang pagpapatotoo, Panginoon. Proof, Lord God, that mayroong labanan, Panginoon. Mayroong labanan talaga. Thank you, Lord, for you give us the assurance, Lord, that our battle is not us, but yours, Lord God. You are working in us, through us, and for us, Lord. Lord, I do pray, Lord God, I do pray, Lord, that you will preserve us, Lord, until you come, Lord God. Yung unang phase ng iyong pagbabalik, yung rapture of the church, Lord God, ito po ay like a thief in the night, Lord. And Lord, alam namin ang standing namin, Panginoon, hindi po ang standing ng church namin, Lord. We are part of the rapture of the church, Lord God. Nakukunin mo, Panginoon. Kaya po, pinaalala mo sa amin ang mensahe na ito that we should be ready, Lord God, anytime. At Lord, dun sa second phase ng iyong pagbabalik, ibabalik mo kami sa lugar after you raptured us, Lord God. Babalik kami, babalik ka sa mundong ito, nakasama mo po kami, Panginoon, na maghahari dito sa lupa, Father. Lord, we bless your name. We give you the highest praise, the glory, in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen.
God bless po mga kapatid. Saka, Amen. bahala na po God bless po. God bless po, bahala Pastor. na po si Pastor Ray po mag-elaborate ulit. Pastor, God bless. God bless everyone. Ako po ilalabas na po. Amen. Yes po. God bless po, Maraming salamat, Pastor. Pastor. God God bless. bless po. Praise God po sa buhay mo, Pastor Please, Alex. God bless po. God bless po, Pastor Alex. So napakabuti ng ating Panginoon. Bagamat mayroong spiritual battle sa kay Pastor Alex, pero tuloy pa rin ang salita ng Panginoon. So ang salita ng Panginoon ay Amen. hindi napipigilan. Amen. Amen. So tayo na po ay darabo sa breaking of the bread. Meron ba tayong nai-prepare na mga elemento po na gagamitin natin. So, kanya-kanya po tayo kasi po hindi naman kayo nakikita. So, kung ano yung meron dyan, mga crackers, mga kubus, Tapos meron tayong juice. Babe, kubos at saka water. Sabihin natin, i-prepare na po natin. At Baby, ngayon po ay first week. So ibabalik natin yung yung ating first week ng buwan gagawin po natin dahil tayo po ay kabahagi ng katawan ng Panginoong Hesus. So i-celebrate natin yung the Lord's Supper or breaking of the bread. Sabi po sa Acts 2 verse 42, yung mga early church doon, talagang ini-describe nila yung breaking of the bread, yung communion as part of their fellowship. So as we celebrate the breaking of the bread, nire-remind tayo, we commemorate yung pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus. Ang katawan na binayubay, His blood that shed on the ground. Atin din pong inaalala kung bakit ang Panginoong Hesus ay sinakripisyo niya ang kanyang sarili sa krus. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, dahil sa kanyang agape love, yung unconditional love niya sa atin. Para ang ating kasalanan ay mapatawad. So, ang Christ died for our sins so that we can be saved. Tayo ay maligtas. Ito po yung purpose. And ngayon, we will meditate how Jesus suffered on the cross so that we may have eternal life. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, we should not only be eating the bread and drinking the juice as this has a spiritual meaning. So, may spiritual meaning po yan. As we must participate in the Lord's table, so ang puso natin dapat ay prepared. I-prepare po natin ang ating mga puso to receive our Lord Jesus Christ. At meron tayong babasahin dito. The Bible warns us, mayroong warning. Sa 1 Corinthians 11:27-28, so then, sabi po doon, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. So everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. So ano po yung ibig sabihin nito? So before participating in the Lord's Supper, examine po natin ang ating mga puso. At kung meron yung karumihan sa ating mga puso, we should repent. Dapat maging malinis, di ba? Yun po yung mensahe sa atin ng Panginoon ngayon. We should be blameless dahil parating na ang Panginoong Hesus. Madatnan niya tayo sa kanyang pagbabalik that we are blameless sa
kanyang harapan. Amen po? So, ibig sabihin, we will repent of our sins and we are willing to change our life. Willing po tayo na baguhin natin ang ating mga buhay. Because pag hindi natin ginawa, we are just casting insult sa ating Panginoong Jesus. Yung kanyang ginawa, parang iniinsulto natin yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. So, yun lang po yung natin, pasalamatan natin, mag-repent tayo sa ating mga kasalanan. Pasalamatan natin ang Panginoong Jesus ngayong araw na ito dahil sa kanyang ginawa. Amen. So tayo na po ay ipanalangin po natin ang ating mga elemento na gagamitin sa umagang ito. Itas po natin ang ating mga na-prepare na mga bread, biscuit man yan, o kaya ano man yung juice, itas po natin at basbasan po natin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon. And Lord, we pray, Lord, we ask you, Lord, that you bless, basbasan mo, Panginoon, ang aming mga gagamitin, Panginoon, ang tinapay, ang juice na gagamitin namin sa celebration na ito, Panginoon. Let this be, Lord, blessing, Panginoon, sa aming lahat, Panginoon, na tatanggap, Panginoon. Amen. Aming sa panalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Lord. Amen. Hallelujah. So, Ate Jane, mayroon ka bang na kanta? So, aawitan tayo ni Ate Jane ng acapella. Amen. Tayo. Amen. Amen. I-remind po tayo kung ano ba ang ginawa ng Panginoong Hesus. At tayo po ay habang umaawit tayo po ay magpasalamat. Pasalamatan natin siya. Amen. Hallelujah. Lead us. Amen. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makiisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makiisa. Yan ang dugong lumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Amen. Amen. Yeah. So, Amen. kunin po natin yung ating tinapay. Itaas po natin ang ating mga tinapay. The Bible says in 1 Corinthians 11:23 to 25,
For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." So, sabay-sabay po nating kainin po yung ating mga tinapay. Hallelujah. Tas po naman natin ang mga juice. So in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, and remember, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." So sabay-sabay po natin inumin ating mga juice. Amen. Hallelujah, Lord. Tayo po ay ng maikling panalangin sa ating personal. Hallelujah, Lord. Pamahal para kami magkaroon ng Hallelujah, hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. At alam po namin, Panginoon, na yung ginawa sa krus, Panginoon, ay ginawa mo yun, Panginoon, para sa amin, Lord. Hallelujah. Sapagkat mahal mo kami, Panginoon. Hallelujah. Binigyan mo kami, Panginoon, ng panibago. Binigyan mo kami, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon. Hallelujah. Sabi mo nga, Panginoon, na kami na po ay pinagaling spiritually, Panginoon, and physically, Panginoon. Hallelujah. We claim it, Panginoon, na yung mga aming kapatid, Panginoon, na infected ng coronavirus, Panginoon. Hallelujah. We declare it right now, Panginoon, that you are healed, Panginoon. Hallelujah. Your blood, Panginoon. By your stripes, the blood that shed on the cross, Panginoon, we are healed, Lord. Hallelujah. And we claim it by faith, Panginoon. So, Panginoon, nasa mga nawalan ng trabaho, Panginoon. Hallelujah. Dahil sa iyong biyaya, Panginoon, ay kakaluban mo sila, Panginoon, ng trabaho, Panginoon. You are the God of provision, Panginoon. Yes, Jesus. You will provide all our needs, Panginoon. Yan po ang iyong pinangako sa akin, Panginoon. And we claim it by faith. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon, sa amin sa araw nito. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang sama sa panalangin. In Jesus' name we pray. Amen.